Ang pasilyo ay parang walang katapusan. Isang maze ng anino at gumuhong bato. Ang mahinang liwanag mula sa kampanaryo sa itaas ay bahagya lang naaabot ang mga pader, kaya't nanatiling nalulunod si Andrew sa halos kadiliman. Napalanok siya habang mabilis na sinusuri ng kanyang mga mata ang paligid. Ramdam niyang may gumagalaw sa mga anino. Isang bagay na nasa gilid lang ng kanyang mga paningin. Hindi niya kayang banggitin ng malakas ang nararamdaman, ngunit parang may mabigat na presensya na bumabalot sa kanyang paligid. Habang patuloy ang paglalakad nila, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa malamig na sahig ay parang umalingaw, tumitibok kasabay ng kaba sa kanyang dibdib. Malapit na ba tayo? Tanong ni Andrew, pilit na pinipigilan ang panginginig na kanyang boses. Isang saglit na katahimikan ang nagdaan bago siya nakatanggap ng sagot. Ngunit ang sagot ay maikli, malamig, at parang puno ng misteryoso. Malapit na. Ang sagot ng babae, hindi man na lumingin sa kanya. Makarating na sila sa isang maliit na pintuang tila matagal na niluma ng panahon. Ang kahoy ay nagkulubot at ang paligid nito ay puno ng mga bitak. Nang walang pag-alinlangan, itinulak ng kanyang kasama ng pinto at bumuhat ang isang silid na nagliliwanag ng malamdam na sinag ng buwan. Napansin agad ni Andrew ang mga nakasabit na larawan sa pader, mga lumang larawan ng mukha ng mga tao na tila puno ng sikreto. Mga kakaibang lamig na tumatali sa kanyang katawan nang maramdaman niyang pamilyar ang mga ito. Napahinto siya sa harap ng isang particular na larawan. Isang lalaki na may malalim na mga mata at seryosong ekspresyon. Sandali lang. Bulong ni Andrew, parang nawala sa sarili. Parang kilala ko siya. Huminto ang babae, at ang mga mata nito'y biglang naningkit. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Andrew sa larawan, nanginginig ang kamay, habang inaabot ang frame. Ang mukha ng lalaki ay parang isang piraso ng alaala na pilit niyang sinusubukang buuin. Hindi ko alam, Sagot ni Andrew na mahinang boses. pero parang nakita ko na siya noon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae at parang nadilim ang paligid rito. Kalimutan mo na. Sabi ng babae ng manamig. Hindi na napigilan ni Andrew ang kanyang sarili. Tumalikod siya at hinarap ito. Paano ko malilimutan? Sino siya? At ang kanyang ugnayan sa akin. Ito na naman tayo. Sumagot ang babae. At sa unang pagkakataon ang boses nito ay parang puno ng emosyon, isang halong galit, takot at lungkot. Paulit-ulit na lang, Andrew. Hindi mo ba nakikita? Kailangan mong kalimutan ng lahat ng nangyari. Nagkukulahan si Andrew. Ang kanyang puso ay parang nababalot ng mas maraming tanong pa isa't sagot. Bakit? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? At sino ba talaga ako? Tumingin ang babae sa kanya at sa unang pagkakataon pumagsak ang pader na malamig na personalidad na itinayo nito. Hindi ako ang iniisip mo ako. Ang kung malaman mo ang lahat, baka masaktan ka lamang. Bago pa makasagot si Andrew ang silid ay umani. Mula sa malayo isang pamilyar na tunog ng piano ang maalingaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kalmado.
Hinawakan ng babae ang kanyang puso. Ang kapit nito ay mas mahigpit kaysa Kailangan na nating umalis. Ngayon na. habang mabilis silang naglalakad. Pabalik sa mahabang pasilyo. Ang mata ni Andrew ay hindi may alis sa mga larawang naiwan sa silid. Napansin niyang gumagalaw ang mga mata. Sinusundan sila ng mga titig na tila puno ng galit at paninisi. Ang lahat ba ng ito ay kasinungalingan lang? Tanong niya, ngunit walang nakuhang sagot mula sa babae. Habang tumatakbo sila papunta sa pintuang may liwanag, sa dulo ng pasilyo ramdam niyang ang mga sagutin na sa unahan nila. Ngunit ang bawat hakbang parang mas nagiging malinaw na ang katotohanan ay isang bagay na maaaring mas mahirap tanggapin kaysa sa mga kasinungalingan lamang. At sa kaloob-loob ng kanyang isipan, isang bagay ang sigurado. Hindi pa tapos ang nakaraan nila.